susumikapan ng pamahalaan na maiabot sa bawat pamilyang Pilipino ang mas abot kayang presyo ng bigas, gaya na lang ng mga hakbang na ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring kalihim ng Department of Agriculture o DA para sa mga nasa sektor ng agrikultura, tulad na lang ng mandated price ceiling at buying price ng palay na malaki ang maitutulong sa mga magsasaka. Ipinahayag nitong mayroong sapat na supply ng bigas sa bansa. Para sa kabuuan ng balita, tunghayan sa aking report. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang pangunahan nito ang pamimigay ng 25 kilo na bigas na may kabuuang halaga na aabot sa 2.5 million pesos sa mga indigent families at indigenous people sa Camarines Sur. Ang distribusyon daw ng bigas ay layong matulungan ng mga 4-piece beneficiaries. Sinabi rin daw ng Department of Agriculture o DA na mas maganda ang sitwasyon ng ani ng palay ngayong taon kung ikukumpara noong 2022. Gayunpaman, isa raw sa nagiging problema kaya inaakala ng iba na hindi sapat ang supply ng bigas ay dahil hindi maayos ang distribusyon at sistema nito. Kaya naman isa raw yan sa pagtutuon ng pansin ng administrasyon ni Pangulong Marcos ng DA at iba pang mga kinauukulang ahensya. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na ibinubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na normal lang daw na maapektuhan ng ibang sektor sa agrikultura sa tuwing may ginagawa silang paraan para mapababa ang presyo ng bigas. Sa ngayon daw, inaantay na lang nila ang anihan ng palay upang unti-unting mabawasan ang mga ipinatupad nilang hakbang. Imposibleng may galaw ang presyo ng kahit na ano na agrikultura na hindi maapektuhan ang ibang sektor. Fundamental yan eh. Pagka gumalaw yung agriculture, kaya yan ang inuuna natin. Dahil hindi natin kayang gawin yung gusto natin gawin kung hindi tayo mag-aayos ng ating agrikultura. So, sinimulan natin, halimbawa, yun na nga yung price cap, pati na yung ayuda sa mga retailer, pagtaas nga ng bilihan ng palay, ay sa palagay ko, at pagpasok ng ani, dahil papasok na, nag-aani na tayo, at pagpasok niyan, sa palagay ko, makikita na natin na bababa yung presyo, market forces. Baka kung yung merkado mismo ang bumababa ng presyo, pwede na nating bawasan yung mga control na linagay natin. Siniguro naman ng punong ehekutibo na ang mga maaapektuhan ng kanilang mga ipinatutupad na hakbang ay binibigyan ng pamahalaan ng cash aid assistance sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isaan niya dyan ang pagbibigay ng ayuda sa mga retailers at sari-sari store owners na apektado ng mandated price cap. Bukod sa pagsisiguro na may sapat na supply ng bigas sa bansa, gayon din ang seguridad sa pagkain, tinututukan rin ng pamahalaan kung paano maiaangat ang pamumuhay ng mga magsasaka at iba pang nasa sektor ng agrikultura. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.